Magandang umaga po sa inyo mga kapatid dyan po sa Majuro Christian Church. So tayo po ngayon ay dadako sa ating sermon na mula sa ating Panginoon at ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral po sa Ebanghelyo ni San Mateo. Nandito na po tayo sa chapter 21, verse 23. Loobin po ng Panginoon ay papasok tayo ng chapter 22 hanggang verse 14. Medyo marami-rami po ito dahil ito na po yung pangatlo na makikita natin kadahilanan na ipinakita ang pagtanggi sa hari o pagtanggi ng tao sa ating Panginoong Jesucristo. At sa mga nakaraan na unang dalawa na kadahilan ng makikita natin bakit ang tao po ay tumatanggi sa ating Panginoong Jesucristo habang dala po niya ang mabuting balita ng kaligtasan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na magdudulot po ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Una ay ang nakita nating pagkabulag po ng tao spiritually, no? So, ikalawa sa nakaraang linggo na nakita natin ay ang pagiging ipokrito ng tao o pagkukunwari na kanila pong ipinapakita sa huli nating pag-aaral last Sunday. So ngayon naman po ay papasok tayo dito sa verse 23 ng 21 and then hanggang 22 hanggang verse 14 ay makikita natin ang kahuli-hulihan na kadahilanan ng pagtanggi ng tao sa ating Panginoong Jesucristo ay sa pamagitan po ng pagsuway sa salita ng Diyos o yung disobedience na makikita natin sa tao. So tayo muna po yung manalangin sa Panginoon para po sa ating pagpapatuloy. O Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon na makapag-aral po kami ng salita ng Panginoon upang makasama ko, Panginoon, sa pag-aaral na ito mga kapatid sa Majuro Christian Church. Salamat po sa bagong buhay, bagong araw at pagkakataon na kami sama-sama upang sumamba at mag-aral ng iyong mga salita. Muli po ay kami umaasa sa Santong Espiritu na nananahan sa aming mga puso upang patuloy na gumabay po sa aming pag-aaral. Pangunahan niyo po kami at patuloy na ikaw ang aming makilala at patuloy na kami po inyong turuan. Salamat po sa umagang ito sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, salamat po sa inyong pagbasa sa ating pong tatalakayin ngayon. Ngayon po ay unang linggo po ng buwan ng Mayo, no? Ika-apat na araw ng Mayo, taong 2025. Okay, salamat po sa inyong pagkabasa. Bagamat medyo marami po ito, tingnan po natin sapagkat ito po ay napapalooban ng tatlong talinhaga na nakita natin sa ating mga binasa. Yung talinhaga po tungkol sa dalawang anak, talinhaga tungkol sa ubasan at mga magsasaka, and then ikatlo ang talinhaga tungkol sa kasalan. Okay, tingnan po natin mabuti kung ano po yung maaaring makita nating ipakita ng Panginoon na ituturo sa atin hinggil po sa pagsuway sa salita ng Diyos o hindi pagsunod sa salita ng Panginoon. So, sharing ito ay makikita natin na mayroong tatlong talinhaga. So, at lumalago mula sa kahilingan ng mga punong saserdote at matatanda na ipaliwanag ni Jesus kung anong otoridad ang meron siya sa paglilinis na ginawa niya noong nakaraan sa templo. At alam natin ang ating Jesucristo ay isang marunong at dakilang guro na hindi natin maaaring sa pamagitan ng kanyang pagtuturo ay makuhanan natin siya ng mga dahilan upang ating siyang pulaan. So, bilang tagapag-alaga ng espiritual na buhay ng bansa ay may karapatan silang itanong, no? At ang tanong na ito makikita natin sa verse 23 to 27. At napakarunong ng Panginoon. At ngunit kami ay namangha sa kanilang mga kamangmangan na makikita natin. So, binigyan sila ng ating Panginoon Jesus na tatlong ministeryo at hindi pa rin nila hinaharap, no? O hindi nila hinaharap o hinahanap ang katotohanan at gusto pa rin nila ang karagdagang mga ebidensya na nagmumula sa ating Panginoon.
Kaya kung tanungin nila ang Panginoon ay anong kapahamalaan o kapangyarihan sa ginawa niyang paglilinis sa templo, no, ay hindi pa rin nakitaan ng ating Panginoon ang kadahilanan upang siya ay bigyang dahilan upang siya ay mapuksa. So sa pagbabalik sa kanila ng ministeryo ni Juan ay hindi sinikap ng ating Panginoon na iwasan ang issue at inihanda ni Juan ang daan para kay Jesus. At kung tinanggap ng mga pinunong ito ang ministeryo ni Juan, ay tatanggapin sana nila ang ating Panginoong Jesus. At sa halip ay pinahintulutan ng mga pinuno, no, na si Herodes, no, na arestuhin ang si Juan at pagkatapos ay patayin siya. At kung hindi nila tatanggapin ang otoridad ni Jesus, sapagat si Juan at si Jesus ay isinugo ng Diyos at ito'y isang pangunahing prinsipyo ng pamumuhay Kristiyano na hindi tayo matututo ng bagong katotohanan kung hindi natin susundin ang sinabi sa atin ng Diyos. Ang sabi nga ng John 7:17, kung ang sino man ay nagnanais na gawin ang kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. So mapapansin natin na tinanggihan ng mga pinuno ng relihiyong ito ang katotohanan ng ipinangaral ni Juan. So sa makatuwid ay hindi makapagbibigay si Jesus ng bagong katotohanan at parehong siya at si Juan ay nasa ilalim ng parehong otoridad na tinanggap nila sa ating Panginoon. Kaya pagpasok po ng verse 23 to 32, no, na makikita natin dito na tatanggihan nila mismo ang Diyos Ama. Sa unang talinghagang makikita natin dito ay tungkol sa talinhaga tungkol sa dalawang anak, no? Kung mapapansin natin, ang ubasan siyempre ay nagsasalita po tungkol sa bansang Israel. Maliwanag po yan sa Lumang Tipan, sa Isayas Kabanatang 5, ganin po sa aklat ng Awit 80, talatang 8 hanggang 16. So yun po ang pinakikilala tungkol po sa ubasan. Walang iba kundi ang bansang Israel. At ang dalawang anak na lalaki dito ay kumakatawan po sa dalawang uri ng mga tao sa bansang iyon. Una, ang mga taong religyoso na makikita natin na sila'y makasarili. Ikalawa, at ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan. Nang si Juan po ay dumating na naglilingkod, ang reliyosong pulutong ay nagpakita po ng malaking interes sa kanyang gawain. No, tuwang-tuwa sila kay Juan. Ngunit hindi sila nagsisi at nagpakababa sa kanilang sarili at pagpapakita po na sila sumunod sa pagbabautismong ibinibigay ni Juan. Ayan ay nakita natin sa Mateo, Kabanatang 3, talatang 7 hanggang 12. Ganyan din sa aklat ng Juan 1:19 hanggang 28. So gayunpaman, ang direlihyosong pulutong na ito ay nagtapat ng kailang mga kasalanan at sinunod ang mga salita ni Juan at nagpabautismo. So ang mga pinuno ay nakagawa ng dalawang kasalanan na hindi sila naniwala sa mensahe ni Juan at hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Yan po yung makikita natin na pagkakasala ng mga pinunong ito. At siyempre, nadaman nila na hindi nila kailangan na magsisi. Na halimbawang ilustrasyon nito ay ang panalangin ng pariseo at ng isang makasalanan sa Lucas 18:9 hanggang 14. At ngunit nang makita nila kung ano ang ginawa ng pagsisisi para sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan, dapat sana silang kumbinsido na ang mensahe ni Juan ay totoo at ang kaligtasan ay totoo na kanilang pinangangaral. At paulit-ulit na tinanggihan ng mga pinuno ng relihiyon ang malinaw na katibayan na ibinigay sa kanila ng Diyos. At ang pagtanggi nila kay Juan ay talagang pagtanggi rin nila sa Ama na nagsugo sa Kanya. Ngunit ang Diyos ay mapagbiyaya at sa halip na magpadala ng paghatol ay ipinadala niya ang Kanyang buktong na anak. At ito ang humahantong sa susunod na talinghaga na makikita natin. So yun yung larawan ng unang talinghaga na ito. Mula sa talatang 23 hanggang 32. So nakita natin kahit nangaral
si Juan, nangaral ang ating Panginoon, ay makikita natin na hindi pa rin sila, no, at tinanggihan pa rin nila ang Diyos Ama, at hindi pa rin sila nagsisi at nanampalataya sa ating Panginoon Kristo na sinugo ng ating Diyos, no. Ganun din kay Juan. So sa talatang 33 naman hanggang 46 ay makikita natin dito na tinanggihan nila ang anak, ang ating Panginoon Kristo, no. Nasa ubasan pa rin tayo na makikita natin na ang talinghagang ito ay batay po sa Isaiah 5:1 hanggang 7. No, yan yung talinghaga na nasa ubasan, ikalawa na makikita natin. Talinghaga tungkol sa ubasan at mga magsasaka. Yan ay kinuha sa Isaiah chapter 5 verse 1 to 7. At dito pinaalala ni Jesus sa mga Hudyo na ang kabutihan ng Diyos sa kanila ay bilang isang bansa. Iniligtas sila ng Diyos mula sa Ehipto, itinanim sila sa isang masaganang lupain ng gatas at pulot, doon sila inilagay ng Panginoon, binigyan sila ng mga material at spiritual na mga pagpapala, at hiniling lamang na sila ay magbunga para sa kanyang kaluwalhatian. At paminsan-minsan ipinadala ng Diyos ang kanyang mga lingkod o mga propeta sa mga tao upang tumanggap ng bunga na nagmumula sa kanya. Ngunit malupitan nila ang mga tao at mga alipin ng ating Panginoon at pinatay pa ang ilan sa kanila. So, kung makikita natin sa verse 40, no, nung sinugo ng kanilang Panginoon ang mga alipin na ito at ganoon ang kanilang ginawa, sa verse 40 na makikita natin ano ang dapat gawin ng Panginoon o ng may bahay, na maaari niyang ipadala ang kanyang mga hukbo para sirain ang masasamang taong ito, ngunit sa halip ay pinadala niya ang sarili niyang anak sa kanila. At ang tinutukoy natin siyempre walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, ang anak ng Diyos, na siya ang tagapagmana ayon sa Hebreo 1:2. Sa pamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng mga bagay, no. Makikita natin doon sa halip na hatulan na ang mga taong yun na gumawa ng masama sa kanyang mga alipin, ay mas pinili pa niya na isugo ang kanyang bugtong na anak para sa kanila, no, na makikita natin. At ganun nga ang nangyari. At sa halip na tanggapin at parangalan ng anak na kanyang sinugo, pinalayas siya ng mga lalaki sa ubasan at pinatay. So ang ating Panginoon Kristo ipinako sa krus sa labas ng pintuang daan ayon sa Hebreo 13:12 hanggang 13. Gayon din naman namatay si Jesus sa labas ng lungsod upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng kampo at magtiis rin ng kahirapan kanyang tiniis. So tinanggihan siya ng kanyang mga sariling kanya o kanyang sariling bansa. Ang mga taong nakikinig sa taninhaga ay makikita natin na nahuli sa kanilang pagdududa at hindi nila namalayan na sila ang naghatol sa kanilang sarili. Ito'y makikita natin sa awit 118 verse 26. Nang tanggapin nila si Jesus sa lungsod, kaya ang kasulatang ito ay sariwa sa isipan ng mga pinuno, na kadalasan sa lumang tipan ang Diyos ay tinutukoy bilang iisang bato, o ayon sa Deuteronomy chapter 32 verse 4, then verse 18 and verse 30 and 31. Siya ang batong tanggulan. Awit 18 verse 2, 31 and 46. Ang bato ay isa ring pamagat ng Mesyas para sa Israel. Si Jesus ay isang batong katitisuran na nangyari sa kanya sa Isaiah 8:14 and 15, Romans 9:32 to 33 and 1 Corinthians 1:23. Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamagitan ng gawa at hindi pananampalataya. Tinanggihan ng Israel ang Mesyas, ngunit sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nilikha niya
ang iglesia. Para sa iglesyang ito, si Jesus ang pinakapundasyong bato, ang ulo ng panulo. Epeso, kita natin sa Epeso 2:20 at 21. Nakatayo ito dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Unang Pedro 2:4 at 5, at dito tayo nababahagi sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang iglesia. Sa katapusan ng kapanahunan, si Jesus ay darating bilang batong na sa atin isasandig sa Daniel 2:34. Ito yung batong tumama sa hula ni Daniel, no? Sa isang estatwang malaki. At nang tinamaan ng isang bato ang isang bahagi ng kanyang paa, ay nasira at natibag. Wawasakin ang mga kaharian ng mga hintil at magtatatag ng kanyang sariling maluwalhating kaharian. Darating na mawawasak ito. Mangyari pa, alam ng mga pinunong Hudyo ang messianic na kahulugan ng kasulatang sinabi ni Jesus. Sila ang mga tagapagtayo na tumanggi sa bato. Gawa 4:11. Ang Jesus na ito, ang batong tinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. No? Nalalaman ng mga Hudyo, mga pinunong ito ang sinasabi ng Panginoon. Ano ang mga kahihinatnan? So sa isang bagay, ang kaharian ay kukunin sa Israel at ibibigay sa ibang bansa. So ang iglesia ng ating Panginoong Kristo sa unang Pedro 2:9, at papansinin natin ang pinakang konteksto nito sa verse 6 to 10 na malinaw, dahil sa hindi nila pagsunod sa salita ng Diyos, kaya sila natisod. So ang mga sasalakay sa batong ito ay madudurog, at ang mga hatulan ni Kristo ay madudurog din. So darating ang panahon ng pagkatisod na ito na hindi ang pagtanggi nila sa ating Panginoong Kristo, darating sila sa paghatol. So nakita natin ang pagtanggi nila sa Ama, pagtanggi sa Anak, and then sa chapter 22 verse 1 to 14 ay ang pagtanggi naman sa banal na Espiritu na makikita natin sa ikatlong talinhaga na ibinahagi sa atin dito. Ang talinhaga tungkol sa kasalan. Ang talinghagang ito ay hindi dapat malito sa talinhaga ng dakilang hapunan na makikita natin sa Lucas 14:16 hanggang 24. Kahit na sila ay may magkakatulad na elemento sa talinhagang ito, muli natin nakikilala ang Ama at ang Anak, at ang Anak ay buhay, at sa kabila ng ginawa ng mga magsasaka ay mayroon siyang isang kasintahan. At ang mungkahi ay ang Panginoong Hesus at ang kanyang iglesia, ang nilalarawan nito. Ephesians 5:22 to 33. So ang panahong inilalarawan sa talinghagang ito ay dapat pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit at ang pagdating ng banal na Espiritu. So inaanyayahan pa rin ng Ama ang mga tao sa Israel na pumunta sa kabila ng kanilang ginawa sa kanyang anak. At kapag pinag-aralan natin ang unang 7 kabanata ng mga gawa, ay natutuklasan natin na ang mensahe ay wala sa iba kundi nasa Hudyo. Gawa 2:5 at 10, 14, 22 at 36. Gawa 3:25 at Gawa 6 sa talatang 7. Una sa Hudyo, ang plano ng Diyos, Roma 1:16, Gawa 3:26, at paano tumugo ng mga pinuno ng bansa sa ministeryo ng Banal na Espiritu sa pamagitan ng mga apostol na ginamit ng ating Panginoon. Tinanggihan nila ang salita at inusig ang iglesia ng Panginoon. Ang parehong mga pinuno na pinahintulutan na patayin si Juan at humiling na patayin si Jesus, sila rin ang pumatay kay Esteban na maglaong pinatay ni Herodes si Santiago. Gawa 12, talatang 1 at sa mga sumusunod na talata. So paano tumugon ng hari sa talinhaga sa paraan ng pakikitungo ng mga tao sa kanyang mga tagapaglingkod? Nagalit siya at ipinadala ang kanyang mga hubo upang lipulin sila.
at ang kanilang lungsod sa verse 7. Pagkatapos ay bumaling siya sa ibang tao at inayayahan silang pumunta sa piging. Ito ay isang larawan ng pakikitungo ng Diyos sa Israel. Tinanggihan nila ang Ama nang tumanggi silang sundin ang pangangaral ni Juan Bautista. Tinanggihan ng Israel ang anak nang arestuhin nila siya at ipako sa krus. Sa kanyang biyaya at pasensya ay nagpadala ang Diyos ng iba pang mga saksi, at ito ang banal na Espiritu na dumating sa mga unang mananampalataya at nasaksihan nila na may dakilang kapangyarihan na si Jesus ay buhay at ang bansa ay maaaring maligtas. Gawa 2:32 hanggang 36, Gawa 3:19 hanggang 26. So ang mga himalang ginawa nila ay patunay na ang Diyos ay gumagawa sa loob at sa pamagitan nila. Ngunit tinanggihan din ng Israel ang banal na Espiritu, at ito ang paratang ni Esteban laban sa bansa. Lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. Gawa 7:51. So sa pagbato kay Esteban, ang pagtitiis ng Diyos sa Israel ay nagsimula bagaman naantala niya ang paghuhukom ng halos 40 taon. So sa Gawa 8 ay mababasa natin na ang mensahe ay napunta sa mga Samaritana. Sa Gawa 10 na nabasa natin na ito ay napunta sa mga Hentil. At ang huling pagtanggi na ito ay para sa akin. Ang kilala at kilabot na kalapastanganan sa banal na Espiritu na binanggit ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 12:22 hanggang 32. Ito ay isang pambansang kasalanan na ginawa ng Israel nang itakwil nila si Juan. Tinanggihan nila ang Ama at nagsugo sa kanya, ngunit nanatili ang ministeryo ng anak. Nang tanggihan nila ang anak, sila'y pinatawad dahil sa kanilang kamangmangan. Lucas 23:34 at Gawa 3:17. Walang sino mang makasalanan ang mapapatawad sa pagtanggi kay Kristo, dahil ang pagtanggi na ito ay siyang humahatol para sa kanila. John 3:16 hanggang 22. Ngunit nananatili ang ministeryo ng banal na Espiritu, at ang Espiritu ay dumating sa iglesia noong Pentecostes. At ang mga apostol ay nagsagawa ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Gawa 2:43, Hebreo 2:1 hanggang 4. Tinanggihan ng mga pinuno ang patotoo ng Espiritu at nagdulot ito ng pangwakas na paghatol. Tinanggihan nila ang Ama, ang Anak at ang Espiritu, at wala nang natitirang pagkakataon. Ang pagkakasala laban sa banal na Espiritu na ito ay hindi maaaring gawin ngayon sa parehong paraan tulad ng ginawa ng Israel, dahil ang sitwasyon ay magkaiba. Ang Espiritu ng Diyos ay nagpapatotoo sa pamagitan ng salita, sa persona at gawain ni Jesucristo. Ang Espiritu ang kumukumbinsi sa mundo ng kasalanan. John 16:7-11. Ang Espiritu ay maaaring labanan ng mga hindi mananampalataya. Gawa 7:51. Ngunit walang nakakaalam sa oras ng krisis, kung mayroon man, kung kailan huminto ang Espiritu sa pakikitungo sa isang nawawalang makasalanan. So ang mga talatang 11 hanggang 14 sa kabanatang 22 ng Mateo ay parang tila isang appendice na parang additional material na naka-attach, no, sa wakas ng piraso ng mga sulat na ito. So sa talinghaga, ngunit ang mga ito ay napakahalaga. So ang damit pangkasal ay ibinigay ng may-ari upang ang lahat na nakasulat ng maayos at ang mga mahihirap ay hindi makita ang pagkahalata. At ang kaligtasan ay personal at individual, at dapat nating tanggapin kung anong ibinibigay ng Diyos sa atin, ang katwiran ni Kristo, at huwag subukang gawin ito sa ating mga sarili. Dahil lang ang talinghagang ito ay may tiyak na pambansang diin, ang personal na diin sa dulo ng pinakamahalaga. Ang mga pinuno ng bansa ay nagkasala sa espiritual na pagkabulag, pagpapaimbabaw at sadyang pagsuway sa salita. Sa halip na tanggapin ang sakdal na ito mula kay Jesus, magsisi, magpasya silang salakayin siya
at nakipagtalo sa Kanya. Ang resulta, paghatol, at dapat tayong mag-ingat na huwag sundin ang kanilang mga halimbawa sa pagsuway sa salita ng Diyos. So ano pong paglalapat na maaaring ilagay natin dito sa mga taninhagang ito na ibinigay ng ating Panginoong Kristo upang magpakita po ng kanilang pagtanggi, no, at hindi pagsunod sa salita ng Diyos o ng iba kundi sa Diyos Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu. Madalas ang pagtugon ng tao sa pananampalataya sa Panginoong Kristo ay mali ang pagkaunawa at madalas sinasabi natin, biruin mo, tatanggapin ko lang si Kristo sa puso ko, ligtas na ako, sa langit na ako pupunta. John 1:12 and 13. May nililinaw ang talata dito sa talatang 13. Ito'y kalooban ng Diyos, no? At ayon sa Efeso 2:8 hanggang 10, dahil ito sa kagandahang loob ng Diyos, kaloob ng Diyos, at hindi bunga ng gawa natin, at ito'y gawa ng Diyos upang una pa man upang gawin natin. Ito ang tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Then, ang pananampalatayang ito ay nagbubunga ayon sa Santiago 2:26. Patay ang pananampalataya na walang gawa. Lalago ka sa buhay Kristiyano at ito ang kailangan nating patunayan. So nawa po ang mga talatang ito na nakita natin at natapos tayo sa kabanatang 21 hanggang sa 22 ng Mateo sa talatang 1 hanggang 14 ay ipinapakita natin ng iba't ibang mga kadahilan na nagpagtanggi, no, nila sa ating Panginoon, sa ating Diyos, at kahit sa Banal na Espiritu, ang kanilang pagtanggi sa Kanya ay naging dahilan upang dumating ang hatol ng pagkapahamak sa mga taong ito at punong relihiyon. Yes, nakapokus po ito sa bansang Israel, pero nasasakop na rin po tayo bilang mga tao na bahagi na nilikha ng Diyos na nagnanais din na makaranas po ng pagliligtas sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus, at ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya. Sana po ay hindi tayo tumanggi. Sana po sundin natin ang Kanyang salita, huwag tayong magkunwari, at ang pagkabulag na ito sa biyaya ng Diyos ay bigyan niya ng solusyon upang makita natin ang Kanyang kagandahan, ang Kanyang pagliligtas sa ating mga buhay. Kaya ganoon na naman po kahirap ang mga dahilan ito upang matanggihan natin ang ating Panginoon Kristo dahil po sa kasalanan. Kaya sana po ay tayong lahat ay tinulungan na ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at habag, at ang bulag na espiritong ito ay binigyan niya tayo ng pagkakita upang makita ang Kanyang kagandahan at ang Kanyang pagliligtas sa atin. At nawa ay huwag rin tayong masumpungan sa pagkukunwari, sapagkat darating ang panahon ay siya ang magiging hukom at hindi po maaaring pagtakpan ang anumang pagkukunwari natin sa Diyos. At sa huli, nawa ay huwag tayong sumuway sa salita ng Diyos, at sana tayo ay maging tagasunod ng ating Panginoon sa Kanyang mga salita. At kung tayo itatanggi man, wala nang kadahilanan, at makikita natin dito na wala nang natitira pang pag-asa para sa atin kung ating tatanggihan walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Nawa po ay ito ay maging aral po sa atin, no? At maging babala na tayo po'y patuloy na magpaligtas sa Panginoon at masumpungan natin ang Kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. So sa susunod po ay ipagpapatuloy natin ang verse 15 sa chapter 22 sa mga sumusunod na talata, at tingnan pa natin ang ilang mga katotohanan na maaaring makita po natin sa Kanyang mga salita. At tayo po ay magwakas sa panalangin. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po muli sa inyong ibinigay sa amin na pagtuturo mula po kay San Mateo. Lord, sana po sa tatlong kadahilanang ito ng pagtanggi namin sa aming Panginoon Kristo, sa gawa ng Banal na Espiritu, sa inyong pagliligtas, Panginoon, nawa po sa inyong habag at biyaya
Ang mga kadahilan ng ito, Panginoon, ay maalis sa amin upang kami po, Panginoon, ay sumunod at magtiwala sa aming Panginoon sa Kristo, sapagkat wala na pong ibang kadahilanan upang kami po ay maligtas. Wala po kami magagawa kundi ang magtiwala at sumunod sa inyo, Panginoon. At nawa sa mga nagtiwala na sa Panginoon sa Kristo ay bigyan mo kami ng lakas sa patuloy na makasunod sa inyo, Panginoon, at magbunga sa pananampalataya ng inyong ipinagkaloob sa amin, upang gamitin po ninyo, Panginoon, ang paglagong ito, upang kami gamitin mo bilang mga mensahero mo ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, lalo na po sa mga taong malalapit sa amin, ay sa biyaya mo, Panginoon, ay maipahayag namin ang mabuting balita ng kaligtasan. At nawa, Panginoon, ay kung meron mang pagtanggi sa inyo namin pinagkakatiwala, Panginoon, na wala pong imposible sa inyong habag at biyaya upang sila po'y maligtas. At salamat po sa tulong mo, salamat po sa inyong pagpapalakas sa amin. Patuloy na ingatan po ninyo ang Majuro Christian Church, ang aming mga kapatid doon, Panginoon, ang kanilang trabaho, ang kanilang pamilya, na patuloy, Panginoon, kayo ang mag-iingat at magbibigay ng paglalaan ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Patuloy mo silang palakasin, pag-initin ang pananampalataya na meron kami, Panginoon, at patuloy na magamit mong bawat isa sa kaluwalhatian ng inyong pangalan, at maging masunurin po kami sa inyo, Panginoon, at sa inyong mga salita. Gabayan at ingatan ng mga may karamdaman, patuloy kayo magbibigay ng kagalingan. At anuman mga panalangin na meron kami sa aming mga puso, na patuloy na ikaw ang aabot, Panginoon, sa mga bagay na ito, at magbibigay po ng katugunan ayon sa inyong mayamang biyaya at ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat po sa lahat ng pag-ibig mo. Salamat po sa lahat ng inyong pag-iingat at pagpapala sa bawat isa. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang bawat isa. Salamat po sa lahat ng inyong kabutihan sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Muli po ay magkita-kita tayo sa pulong panalangin sa araw po ng Biyernes, no? At patuloy po tayo magdalanginan sa Panginoon na siya ang patuloy na magpapalakas sa atin at magpapatuloy na lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon at sa Kanya, sa ating pong paglilingkod para sa Kanya. Patuloy po na kayo ay mag-iingat at pagpalain po kayo ng Panginoon, ng Kanyang mga salita, at patuloy na bigyan ng lakas sa iba't ibang mga pakikipagbaka po na naranasan natin sa ating buhay bilang isang mananampalataya at anak niya na sumusunod sa Kanyang kalooban. Maraming salamat po. Patuloy po tayong magdalanginan sa Panginoon at patuloy po kayong mag-ingat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po.